2011 Year of the Metal Rabbit. Sa pagbubukas ng Chinese New Year, ano ang kapalarang naghihintay sa makulay na mundo ng showbiz? Ayon sa Chinese system ng Feng Shui, 2011 is a year with a lot of loving energy, ngunit isa rin itong taon ng nagka-clash na elements na dapat ring pag-ingatan. For those who were born in the year of the rabbit like Bea Alonso and Jake Cuenca, dapat silang mag-ingat for they have the so-called misfortune star. The year of the rooster like Hubert Webb, Empress, and Robin Padilla ay kailangan mag-ingat dahil ang rooster ay ka-clash ng rabbit. Dapat naman maging patient na mga ipinanganak sa year of the rat like President Noynoy Aquino, Mariel Rodriguez, Tony Gonzaga, and Sam Milby because of risks of litigation o mga hindi pagkakaintindihan. Good year naman para sa mga ipinanganak in the year of the ox like Casey Concepcion, Ann Curtis, and Angel Locsin because they are expecting great victory this year. In the year of the dragon like Vice Ganda, Venus Ra, Ai de las Alas, Sara Geronimo, and Enchong D are in for a surprise dahil isang hindi inaasahang magandang bagay ang darating sa kanila. Sharon Cuneta, Kim Chu, Julian Santos, and Erich Gonzalez, who were born in the year of the horse, have to be extra health conscious this year to avoid illness. Ilan sa mga masuswerte this year ang mga ipinanganak in the year of the pig like John Lloyd Cruz and Coco Martin because wealth is definitely on their side this year. Bidang-bida naman this year ang mga ipinanganak in the year of the snake like Piolo Pascual, Gerald Anderson, Raver Cruz, Shaina Magdayaw, and Governor Vilma Santos because they are set to hit it big this year. Tonight, we welcome a new year, a new beginning. Isang bagong taon ng mas pinatinding balitaan. Let's welcome the Year of the Rabbit with the loudest bang. This is SNN Showbiz News ngayon. Bayan, nandito na ang Todo Bigay. Nandito na ang Todo Balita. This is SNN. Showbiz News ngayon! Happy New Year, Diana! Let's go kay Patsoy sa inyong lahat, mga kapamilya. Mga kaibigan, kami narito po sa Luneta Grandstand, sa may Quirino Grandstand. Live na live po tayo. Ikaw ba may mga paghahanda kang ginawa ngayong Yes, Tito Boy. Chinese New Year? I'm wearing red shoes today. At saka, di ba sabi nila kailangan magpa-trim ng hair, whether bakat, nagpa-trim ako ng bangs today. So, Okay. sana swerte yun. Ikaw, Tito Boy, Ako red naman ay hair. tumawag kay Marites Allen, mga kaibigan, at tinanong ko po kung anong swerteng kulay ngayong gabi. At ang sabi niya, pula, pula, pula. Kaya ako'y nakapula. Pati your glasses, Tito Boy, ay pula. Lahat pula na. Hindi ba? Yes. At alam niyo po mga kaibigan, pag pinag-uusapan kasi ang Chinese New Year at saka ang Feng Shui, tatlo yan eh. May tinatawag na Heaven Lock, Mankind Lock, may Earth Lock. Heaven Lock, yan yung ating destiny. Okay. Ang Mankind Lock, yun yung ating diskarte sa buhay, yung pagsisipag natin. And, yung Earth Lock, yan yung pakikisama natin. Yung harmony natin with the earth, so with nature. kailangan ipag-work natin together yung That's right. Okay. Tungay Fatsoy, mga kaibigan. Yes, syempre gusto nating itaboy yung malas, di ba, Tito Boy? At para naman makapasok ang swerte, simulan na natin ang ating mga pasabog na balita ngayong gabi. First, John Lloyd Cruz at Angel Locsin magkasamang humarap sa mga kontrobersiya kasabay ng pagbubukas ng isang bagong chapter sa kanilang hit seryeng Immortal. At swerte tayo because Chess Caleton has the story. Now na! John Lloyd Cruz at Angel Locsin magkasabay na humarap sa kontrobersiya. Consistent at operator ang seryeng pinagbibidahan na Angel at John Lloyd. At looking forward sila na maging tuloy-tuloy ang kanilang success this 2011 sa kabila ng mga intrigang kinasasagutan nila. Ang pinakamainit na isyung daw ang pangalan ni John Lloyd. Ang pag-amin ng kanyang ex-girlfriend na si Rufo Gutierrez na nagkaroon sila ng pag-uusap ng current girlfriend ni Lloydie na si Shaina Magdayaw. Kahit gustuhin pa namin na magsalita at magpaliwanag or sumagot, hindi na. It's not gonna be worth it. Okay na kami. Handa kaya si Lloydie sa mas matitinding intrigang maaring dumating sa kanya ngayong Year of the Rabbit? Base na rin sa naging prediksyong lapitin ng kontrobersiya ang mga taong ipinanganak sa Year of the Pig, gaya na. Masabi ko nung pwedeng mangyari, but
feeling ko it's gonna be a good year for me. At si Angel, na ipinanganak sa Year of the Ox. Paniguradong maganda ang pasok ng taon dahil muli naman siyang na-nominate sa international award-giving body na Shorty Awards na nagbibigay recognition sa mga personalities on Twitter. Sobrang nagpapasalamat ako. I know, you know, really I have the best followers talaga. Yung nagpo-follow sila kasi nagboboto. Wala akong idea. Tapos, siguro dahil yun yung paniniwala nila. So, dinominate nila ako sa Shorty. At si Angel and Lloydie, looking forward na rin sa pagsisimula ng season 2 ng kanilang seryeng Immortal na paniguradong inaabangan na rin ng ating mga kapamilya. So, sana sa mga nanonood palagi ng Immortal, maraming salamat sa inyo. Pero kumapit po kayo dahil ito ng simula talaga ng laban ng pangil sa pangil. Ito po si Cheska Laton para sa SNN Showbiz News ngayon. Alam mo, Bianca, kasalukuyan ay may nagaganap na isang extravaganza, musical extravaganza, mga kaibigan, sa Quirino Grandstand Stage. Yes, and if I'm not mistaken, that's Princess That's of right. ASAP Rocks that's singing right now. At sana'y ang taong ito, Bianca, ay maging mapayapa at masaya. Yes. Di ba? Yun ang aming pinag-uusapan ng aking kaibigang Willie Osher. Maraming salamat mula sa aking puso. Samantala, mga kaibigan, mula sa inaabangan Season 2 ng Immortal, dito naman tayo sa isa pang inaabangan, ang pagbabalik telebisyon ng Queen of All Media na si Chris Aquino. Sabak trabaho agad si Chris matapos ang kanyang Indonesia trip. At dito, isa-isa niyang idinitalye ang kanyang mga naglalakiang pasabog ngayong 2011. Nana! Chris Aquino, balik trabaho na after ng kanyang bakasyon sa Bali. Balik Pilipinas at balik trabaho na si Queen of All Media Chris Aquino matapos ang naging trip niya sa Bali, Indonesia kasama ang kanyang mga friends na sina Jaja Padilla, Liz Uy at Lucy Torres. It was excellent female bonding. Chikahan lang kami ng chikahan. I learned a lot from them, most especially kay Lucy kasi she's so madasalin. So parang na-inspire ako na mag-pray talaga. Kay Shasha, she had to leave us a day early because umuwi siya para alagaan si Tito Dong. All of us came home with the same sentiment na sana kung ano man ang marketing at kung ano man ang pagpupush at PR na ginagawa for Bali, sana magawa yan for us. Kasi lahat ng meron sila, meron din naman tayo. Maliban sa kanyang mga BFFs, Chris also revealed ang naging agreement nila ng close friend din niyang si Vitro Campo na magkaroon sila once a month ng Saturday night out. We made a pact na total, he's not in a relationship, I'm not in a relationship, walang magagalit, walang magsaselos. As of now, na parang sabi ko, i-maintain naman natin to. At ngayon, todo na raw ang preparations ni Chris para sa kanyang upcoming shows na Pilipinas Got Talent Season 2 at The Price is Right na ipapalabas na ngayong February. It's really been such a broad spectrum of talents and it's coming etong February na. The Price is Right po. I was told there are between 12 to 18 games na kailangan ko makabisado bago tayo mag-launch. Ito na, malaki. Maliban sa kanyang upcoming TV shows, busy lang daw si Chris ngayon sa kanyang latest album. I-record ko na mas madali kasing magpakatotoo ngayon. So I could say everything and I could allow the songs to speak for me. Kahit hindi ako kumakanta, you feel that you get to know my life and you get to know my feelings. At dito raw sa album, meron din raw siyang poem para sa dati niyang partner na si James Yap. Sinabi ko naman kay James last na yan. Ay, parang close chapter na tayo. May poem ako doon tungkol sa kanya. It's nice to see her on screen again. I know. Talagang nakakamiss. At saka, tama yung sinabi niya na after Bali, she learned a lot from her friends, lalo na from Lucy, yung pray. You know why? It's nice to know when someone becomes better because of you. Di ba? Yes, tama. Parang na-touch mo yung life ng tao That's yun. true. Nagagawa niyo yung Tito Boy, you and Ate Chris. Nagagawa niyo talaga We do yun. that because we've been together for a long time. Yes, Okay. sa susunod, ano nga bang kakarapin ng mga kilalang personalidad sa industriya ngayong Year of the Rabbit? Ang mga prediksyon, malalaman na. At Bianca, kasama tayo dyan. Yan at ang iba pang malalaking balita sa pagbabalik ng SNN.